God's intervention in Abimelech's dream is a straight-up, in-your-face lesson that our integrity and innocence before God are not built on our own efforts, but on God's faithfulness to His word. Look at Abraham. He's supposed to be the father of faith, but in this moment, he's double-minded, scared, and totally relying on his own logic. He lies about Sarah, saying she's his sister, basically throwing her under the bus to save himself. That's not faith. That's fear. But here's the wild part. Even though Abraham messes up, God steps in. God appears to Abimelech in a dream and stops him from sinning with Sarah. Why? Because God had already promised Abraham, I will bless you, and anyone who curses you, I will curse. God isn't going to let his promise get wrecked by Abraham's lack of trust or by Abimelech's ignorance. God protects Sarah, keeps Abimelech from sinning, and upholds the integrity of the whole situation. Not because Abraham did everything right, but because God is faithful to his word. This is the blueprint for us. When we trust ourselves, we end up in a mess, just like Abraham. But God's promises don't depend on our performance. He keeps his word, even when we're double-minded. Our innocence and integrity are secured by God's intervention, not by our own ability to do everything right. That's why you can have hope, even when you fail, because God is the one holding it all together. At sinabi sa kanya ng Diyos sa panaginip, Oo, alam ko na ginawa mo ito sa katapatan ng iyong puso, sapagkat pinigilan din kita sa pagkasala laban sa akin, kaya't hindi ko pinayagan na hawakan mo siya. Genesis 20. Versikulo 6 kay JV. Sa panaginip ni Abimelech ay isang tuwiran at malinaw na aral na ang ating integridad at kawalang sala sa harap ng Diyos ay hindi nakapatay. Sa sarili nating pagsisikap, kundi sa katapatan ng Diyos sa kanyang salita. Tingnan mo si Abraham, siya ang sinasabing ama ng pananampalataya. Pero sa sandaling ito, nagdadalawang isip siya, takot at lubos na umaasa sa sarili niyang lohika. Nagsisinungaling siya tungkol kay Sarah. Sinasabing kapatid niya ito na parang isinakripisyo niya si Sarah para lang mailigtas ang sarili niya. Hindi iyang pananampalataya, yan ay takot. Pero ito ang nakakatuwang bahagi, kahit nagkamali si Abraham, nakialam ang Diyos. Nagpakita ang Diyos kay Abimelech sa panaginip at pinigilan siya sa pagkasala kay Sarah. Bakit? Dahil nangako na ang Diyos kay Abraham, bibiyayaan kita at ang sino mang sumumpa sa'yo, susumpain ko. Hindi hahayaang masira ng Diyos ang kanyang pangako, dahil sa kakulangan ng tiwala ni Abraham, o dahil sa kamangmangan ni Abimelech. Pinoprotektahan ng Diyos si Sarah, pinipigilan si Abimelech sa pagkakasala, at pinapanatili ang integridad ng buong sitwasyon. Hindi dahil sa ginawa ni Abraham ang lahat ng tama, kundi dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Ito ang magiging batayan natin kapag nagtitiwala tayo sa sarili natin. Nagiging magulo ang lahat katulad ni Abraham, pero ang mga pangako ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating pagganap. Tinutupad niya ang kanyang salita kahit na
sinisiguro ng interbensyon ng Diyos, hindi ng sarili nating kakayahang gawin ang lahat ng tama. Kaya naman maaari kang magkaroon ng pag-asa kahit na mabigo ka, dahil ang Diyos ang siyang nagkakaisa sa lahat ng bagay. Paki-share po ang channel, Si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.